What's up, gulaman? Alright, so panibagong video no para sa ating PvP sacrifice build. Yan, simulan natin sa ating stats. Yan, yung stats natin meron tayong 92 agility at the rest ay vitality. Kung makikita nyo yung vitality ko dyan ay 158, napakataas, di ba? Kasi importante yan para sa battle chant, no? Sa ngayon kasi dahil kulang pa yung skill points, ang ginagamit ko sa PvP ay sacrifice at battle chant lang. Yan, so sa ating stats meron akong HP na 253k. Yan, mababa pa yan, no? Kasi kulang pa ako sa mga HP at hindi pa plus 12 yung aking mga equipments. Yan, tapos syempre yung aking attack ay 1771. Yan, tapos ang importante pa dito siguro flea, no? May flea ako na 347. Sa enchantment kasi, no, HP flea yung kinukuha ko para sa sacrifice build. Yan, tapos yung iba pa dito, penetration, yan 2.5% lang. Yung damage 2%, defense percentage 9.5. Yung ano pa bang important, refine attack, yan 375. Tapos yung neutral damage 12%. Yan, yung iba mabababa pa yan, no? Kasi hindi ako nakapokus talaga sa sacrifice build. Ginagamit ko lang tong sacrifice build kasi ito pa yung malakas sa meta ngayon, kasi yung Aesir madali siyang i-upgrade, no? Tapos yung demi-human 9.7%, although yung demi-human damage sa sacrifice ay konti lang yung maibibigay, at least meron siyang maitutulong. Kaya kung meron kayong demi-human, okay pa rin siyang i-equip. Yan, tapos yung demi-human reduction ay 5.0% lang. Yan, mamaya explain natin kung bakit mababa lang. Yan, tapos sa gears, punta tayo sa gears, no? Yung gamit kong gears ay puro vitality na adventure master set. Yan, plus 12 na dito. Yung armor plus 11, plus 11 plus 11 plus 12 plus 11. Yan, sa cards naman ang gamit ko yung Sinia card, no? Yan, HP 5% yan at attack damage reduction 5%. Yan, tapos sa armor ang gamit ko syempre yung Pitolanox card, no? Kung wala kayo niyan, syempre kuha kayo ng HP card or mga ano ibang pwede yung mga CC, kahit nga yung ano ba, Obion yata, no? Meron yung sleep, pwede yon. O kaya, pero pinakamaganda kaso mahirap siyang i-snap, yung Peko Peko. Yan, ewan ko lang kung makakabili na kayo nun, pero ako di na ako bumili kasi hindi ko naman siya kailangan sa tingin ko. Pero ang enchantment na kailangan mo dyan ay max HP percentage at yung flat HP. Yan, pero kung makakuha ka ng max HP percentage, diba, pagtyagaan mo na. Yan, dito sa aking garments ay meron ako dyan, yan, perfect stats, diba, max HP percentage at flea. Yan, sa boots naman ay yan, healing ang nakuha ko, no? Pero pwede ka dyan makakuha ng HP. Yan, kasi ginagamit ko pa tong adventurer set sa ibang build, kaya hindi ko pa siya pinufully HP. Yan, tapos syempre importante dapat meron kang horong, no, pang sight. Tapos yung sa boots ko pala na card ay Ferrous card, no, vitality plus 2 at HP 10%. Tapos sa aking garments card yung dustiness, na para may wind damage taken reduction. Tapos may flea pa yan, diba? Sa weapon naman ang gamit ko yung Mistlane, no? Kasi sa mga daggers yung Mistlane yung may pinakamataas na attack. Yan, 572 yung attack niya, diba? Plus 5 pa lang yan. Tapos yung headwear ko, yung Happy Lunar pa rin yung gamit ko. Yung card na ginagamit ko dyan ay Marduk para hindi ako ma-silence. Tapos sa face naman ay yung Clown Nose, diba? Kasi may physical defense yan 100, diba? Magagamit mo yan kung
pinaplano mong mag-build ng Sacrifice Earth Drive. Yan, tapos max HP 2%. Tapos yung aking Spike Carp sa mouth, di ba? Ito yung ano no, sinasabi ko, yung sa demi-human, hindi mo siya gaanong kailangan, no? Kasi yung Royal Guard ay makunat na talaga, no? Kaya ako siya ginagamit kasi nakakuha ko ng Vitality Enchantment dito, no? Plus 8. Tapos may Vitality plus 2 yung Spike Scarf. Yan. Tapos syempre yung aking Katana. Yan, para sa double attack. Tapos yung tail na Speedo Sonic para sa auto attack damage 2% at move speed na 5%. Syempre meron niyang flee, physical damage at max HP. Yan. Tapos punta tayo sa may Aesir. Yan, sa Aesir ang nilagyan ko dito lahat ay puro auto attack. Maganda siyang i-build, no, kasi yung Aesir, re-reset ko yung kasi sacrifice, malalapit yung mga auto attack niya, tapos mababa yung medals na kailangan mo lagyan. So yan, yung aking medals ay 100 contribution pala, 105 na, 105k, tapos yung medals ay 192. Yan. So simulan natin i-upgrade, simulan natin sa mga pinakamalalapit. Yan. Tapos yan, layuan natin para kita lahat. Auto attack, diba? Lahat yan malalagyan ko dahil kukunti nga yung contribution requirements para sa auto attack. Kaya ito yung magandang i-build muna sa ngayon, no? Kasi hindi pa nalalagyan yung pang overbrand for PvP na pinaplano ko. Kaya puro sacrifice ang aking content sa ngayon, no? Kasi ito yung maganda, no? Kaya dapat kung RG kayo, maganda mag-sacrifice muna kayo. Tapos dito sa may mga dulo, i-check nyo kung ano yung may pinakamababang contribution. Pag inactivate ko to, ilan to? 26 at 36. Pag dito 26, 36 din. Halos pare-pares lang pala. And dito 37 at dito 40. So sisimulan dapat siya sa taas para mas konti. Yan, activate ko to. Tapos ito tapos yan, kompleto na yung auto attack, no? Pero meron pa akong 32 gold medals at 22,000, no? Ilalagay ko yan ngayon sa dying recovery, no? Para pagka konti na lang yung HP natin ay mag-heal, di ba? Nang malaki. Yan. So dying recovery isa at dalawa to, di ba? Sana yung isa. Yan. Lagyan ko yung dalawa. Meron pa rin akong sobrang 6,000. Kaya maganda yung damage talaga ng sacrifice auto attack sa Aesir. Kasi nga marami kang malalagyan na nodes, no? Yung auto attack pa lang, ilan na yun? 4 sa kaliwa, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yan bali lahat, di ba? Tapos yung sobra dito, ano bang pwede kong lagyan? Yan, wala na akong malalagyan, no? Pwede ko na siyang i-quick point allocation, diba? Dahil tamad akong pumili-pili ng mga HP. Alangan piliin ko pa yung HP dyan. Tapos syempre magiging maayos na yung ating damage dyan. Ngayon sa equipment, sa dito, sa item slot, no? Dalawa yung armor na ginagamit ko, yung staunch at yung adventurer, no? Para switching kapag merong fear yung kalaban, ginagamit ko yung staunch. Tapos ang importante dyan syempre yung food buffs, yung awakening para sa attack speed, dahil naka-dagger tayo, mabagal yung ating attack speed. Yan. Tapos yung ating skill, no? Skill build. Yan. Sa ngayon, dahil konti pa yung aking points, no? Yung nakamax sa akin ay yung battle chant, no? Kasi nga
para sa heal. Tapos syempre prestige, no? Pinaka nakakaasar or nakakainis na skill ito ng Royal Guard, kasi nga pag pinalo, pagka naka-block siya ng damage ay may slow yung pumapalo sa kanya. So yung ibang players, no, ni level 5 nila yung prestige, pero dahil kulang pa nga ako, the level 2 ko pa lang siya. Yan. Siyempre yung piety, importante yan, no? Para yan sa pang-block ng Azura, kasi magkakaroon ka ng holy attributes armor. Hindi lang Azura, no? Pati yung mga ibang element marireduce niya dahil holy nga siya. Yan. At syempre party buffs ito, no? Makakatulong yan para hindi kayo ma-wipe agad sa team. Tapos yung command of charge, no? Nilagyan ko siya level 1 lang muna sa ngayon. Etong fearless kasi kokonti naman kasi yung Makate na critical build, kaya hindi ko muna siya nilagyan. Yan. Tapos yung dito sa may paladin, ganun pa rin, no? Nilagyan ko dito yung retribution level 20 kahit hindi naman siya nakakatulong sa PvP, di ba, kasi wala na akong ibang paglalagyan. Pero pwede sana mag ano bang pwede lagyan? Defending aura, di ba? Kaya lang move speed yung problema dito, kasi malaki yung move speed na mawawala sa'yo pag nag-defending aura ka. Yan. Tapos yung ayun nga, yung critical or ADL na sniper ay kukonti naman, tsaka madali silang patayin, no? Kasi malakas yung mga paladin or royal guard versus ranger. Yan. Tapos cavalry mastery, auto guard importante, level 10. Tapos divine protection para sa additional na defense, no, level 15 yan, pero kahit level 10 okay lang dahil sobra lang yung ating stats, kaya nilagyan ko yan. Tapos syempre level 15, importante, increase recuperative power. Yan. Tapos yung ating PvP skill, di ba? Will to survive level 3 at level 1 master attacker. Syempre unahin pa rin natin dyan yung tanking, no? Tapos dito sa ating last na skill, yung berserker yung nilagyan ko. Bakit hindi yung resurrector, no? Kasi yung berserker meron tong anti-fatal, no? Yan, hindi nyo alam na tawag dyan, no, it also casts death resistance for 6 seconds. Kaya hindi ka basta-basta mamamatay pag nag-berserker. At saka pag konti na lang HP mo, meron kang dying recovery para ibalik yung iyong HP. Yan. Tapos syempre kailangan mo ng konting damage tulad ng light armor at yung master attacker. Magiging sobrang effective nito sa royal guard, kasi nga ignore flee ang sacrifice, kaya pasok na pasok ang final damage dun. Yan. Tapos yung importante, no, sa party, no, kaya kung napanood yung last video na highlights ko sa 6v6 ay malaki yung damage ko dahil meron akong kasamang Rune Knight, no? Meron siyang buffs multiplier sa ating damage. Yan. Tapos ano pa bang kailangan? Ngayon sa equipment, no, bakit clown nose yung gamit kaysa sa Hakimas, ay hindi Hakimas pala, yung Goblin Leader. Goblin Leader kasi 30% demi-human reduction. Ayun nga, kasi nga dahil makunat ka na, hindi mo na siya basta kailangan. Ang kailangan mo ngayon ay yung pataasin yung iyong attack damage, diba? Siyempre pagka mataas yung HP mo, mataas yung auto attack mo. At yung kaya yung Mistletoe yung gamit kong weapon, siya yung may pinakamataas na attack, diba? Kahit konti lang yung maibibigay niyang attack sa ating sacrifice, malaki yung maitutulong niya sa double attack. Kasi diba nga, kahit konti yan, pag nag-times 2 mo yan, ay magiging malaki yan dahil sa effect ng ating katana backwear. Yan. So yun lang, no, for our sacrifice PvP build.
At syempre kung meron kang katanungan, pwede mong i-comment dyan sa ating comment section at kita-kits next video. Bye-bye!